Good morning muli sa bawat isa. Yan. And how's your day today, no? At alam natin yung iba siguro may mga may mga hangover pa for the past celebration, no? At of course, we need to continue sa bawat araw ng ating buhay. Amen po ba 'yan? Amen. So, today tayo po ay magkakaroon ng mensahe na matatagpuan sa Book of Isaiah, verse 6, chapter 6, verse 8 na ating pag-uusapan. Ano? So, sige, kung nariyan po kayo, magsabi kayo ng amen if you have your Bibles with you, or eto, basahin natin. Pwede ba natin basahin sabay-sabay? 1, 2, 3, read. Amen. 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 Pagpalain ng Diyos sa kanyang mga salita, tayo po yumukod manalangin. Pinupuri ka namin, O Diyos na banal, dakila sa lahat. Salamat, Panginoon, sa kalakasan na dinako mo ang aming mga katawang lupa, Panginoon, sa lugar na ito upang nang sa ganun, Lord, kami po ay makarinig ng iyong mga salita sapagkat tunay nga na ang katawan nito ay templo mo, Panginoon. At marapat lamang na ang iyong mga salita ang manahan sa aming buhay, sa aming mga puso't kaisipan. Sa oras nito, Lord, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang bahaging ito ng iyong gawain, ang pagmemensahe, Panginoon. And Father God, we pray ng iyong banal na Espiritu ang siya magtuturo, magpapaunawa sa amin, magbibigay, Panginoon, ng karunungan regarding your word, Panginoon. At gamitin mo ang iyong lingkod, Lord, upang maparangalan ka sa umagang ito, Panginoon. Ibabang mo ako, Diyos, upang nang sa ganun ikaw lamang ang madakila sa lugar nito. At nawa, Panginoon, magkaroon ako ng pag-iingat na maihayag ang iyong mga salita, Panginoon, sa oras nito. Just use me according to your will, O God, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. And this we pray, and everybody say, Amen, amen, and amen. Sige, palakpakan natin si Lord. Amen. Of course, tayo po hindi umaayon, hindi tayo nakikisang-ayon, or hindi tayo umaayon lamang sa panahon na kung saan doon natin dinederive, no, yung message ng Lord. Kasi there are times kapag halimbawa, Valentine's Day, it's about heart. So Christmas Day, it's about Christ being born. No, hindi po tayo ganoon. We will just go on with the message of God kung ano man ang kanyang nais ipasabi sa atin. Amen po ba yun? Amen ba? Nandiyan ka ba? Last time natapos natin last year natapos natin yung favor of God, or yung God's favor. Tama po ba? And I believe marami sa atin nakaranas ng favor of God. Amen. Amen. So today, because you have received the favor of God, no, last year, and I believe nung pagkasimula pa lamang ng taon nito ay nakaranas ka rin ng favor of God. In fact, sabi nga natin, the moment na ikaw ay bumangon sa umagang ito, nagising, it is a favor from God. Amen po ba? Yon, yung naisuot mo yung damit mo, nakaligo ka, nakakain ka, at ikaw ay naparito, dinako ka ng Diyos sa lugar ito, it is a favor of God. Kasi may mga iba gusto mag-church, hindi naman makapag-church. Amen po ba? Nandiyan ka ba? Amen. Tayo po ay malaya na mananambahan sa umagang ito. Amen? So, isang bagay, no, na because we received the favor of God last year, and of course, until now, and we believe ito po yung magpapatuloy. Tama po ba? Na ang kabutihan ng Diyos ay magpapatuloy sa ating buhay. Nakuha niyo po ba? So, isang bagay siguro ang dapat nating iparating naman sa ating Panginoon. Because, gaya ng nangyari sa buhay po ni Isaiah, na sinabi na Isaiah nung sila po yung nagkausap ng ating Diyos, na kung saan si Isaiah, ang sabi niya, sa kabila ng kanyang kabataan, ay siya po ay may karumihan at sinasabi niya, hindi ako nararapat, ang sabi niya. Ako isang makasalanan. Subalit, nilangisan, no, nilinis ang labi, ang buhay, ang kaluluwang puso ni Isaiah. Subalit nagkaroon ng katanungan ng ating Panginoon sapagkat itong si Isaiah ay tunay ng pinalaya na nilinis na ng Diyos at ang sabi ng Diyos, sinong isusugo ko ngayon? So, nadudun po si Isaiah, nagkaroon siya ng pagtugon sa panawagan ng ating Panginoon. Because, tandaan natin, isang bagay na dapat nating bigyang tuon sa panahon na ito, sa taon na ito, is yung pagsunod sa Panginoon. Amen?
I don't know kung mayroong mga Kristiyano nowadays ng kanilang New Year's resolution. Again, how many years ko nang in-explain na hindi tayo nagkakaroon ng New Year resolution. Yung pag sinabing resolution, gusto mo uling masolusyonan yung mga bagay na sabihin natin yung mga pagkakamali, yung mga lapses, o yung mga bagay na kung saan tayo nabigo. Okay? So, nais natin magkaroon ng solusyon muli. Naku niyo po ba kaya nga resolution? Alam naman natin kapag may ang ibig sabihin nun is again. Tama po ba? So, resolution. And hindi po ganon yung ating dapat maging pananaw. Because we believe, as a Christian, hindi na natin kailangan ng magkaroon ng isang bagong buhay sa taon na ito. Hindi ibig sabihin, bagong taon, bagong buhay. So, yearly na lang, bagong taon, bagong buhay. Hindi po ganon. What do you want to fix in your life? Ano pa ba yung nais nating mabago sa ating buhay kung nasa iyo na si Kristo? Hindi ba nagkaroon na ng total package of changes in your life, in our life? Kailan? Nung tinanggap natin si Jesus. Tama po ba? Ang sabi ng Korinto, sa 2 Korinto, ang sabi niya, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo Jesus ay siya ng bagong nilalang. Kung talaga nakipag-isa ka na kay Kristo, binago na niya ang buhay mo. Wala na daw yung dati, ikay bago na. So ano pa ba yung mas bago pa sa pagbabago na ginawa ng Panginoon? Meron pa bang ihigit o meron pa bang magiging pagbabago sa pagbabago na ginawa ng Panginoon? Meron pa bang kaya nating gawin na mas mapabuti pa natin yung ating buhay kaysa sa ginawa na ng ating Panginoon? Wala na, church. Yun na yun. And all we have to do is ingatan natin yung pagbabago na yun. Kaya hindi na natin kailangan ng resolution. Bakit? Kasi na-solve na yan dun sa krus ng Kalbaryo. Na-solve na yan nung tinanggap mo si Jesus. Amen? Ngayon, kung may pinagdaraanan ka ngayon, ito'y marahil sa ating kapabayaan. Ito'y dahil sa ating kakulangan. Ito'y dahil sa ating hindi pagiging aktibo sa pagbahagi ng ating pananampalataya. Ito'y dahil sa hindi natin pagtupad sa panawagan ng Diyos, which is the Great Commission. And until now, that's why we always have this New Year's resolution kasi hindi natin nagagampanan yung tunay na panawagan ng Diyos sa ating buhay. Nandiyan ka pa ba? Hello? Nandiyan ka pa ba? Kung pwede lang na ang Diyos ay magkaroon din naman siya ng New Year's resolution. Siguro, isa sa magiging New Year's resolution ng Diyos, kung meron man, ay yung magpagamit ka. Yung maging totoo ka sa iyong pananampalataya. Yung maging seryoso ka na sa iyong pagiging Kristiyano. No po? Kasi lagi na lang gusto natin yung favor sa atin. Paano naman si Lord? Gusto natin laging blessings. Paano naman si Lord? Do you believe that God also need a blessing? Ang nais ng Panginoon ay mapagpala din naman sa buhay mo. Amen po ba yan? Nandiyan ka pa ba? Amen. So, isang bagay para mapagpala ang Diyos sa ating buhay is sabihin natin, Lord, gamitin mo ko. Here I am, send me. Because that's the purpose. Ano yun? Yung magamit tayo ng Diyos para sa kanyang kapurihan. Amen po ba? And sabi nga ng Panginoon, if God is our shepherd, ang sabi nga sa Psalm 23, the Lord is my shepherd, sabi niya sa verse 1. And then pag darating ka ng verse 6, kung makikita mo doon, the goodness and mercy of God will follow me. Bakit? Because we have a good shepherd. Amen? We have a great, great shepherd. At alam ng Panginoon na kung ano yung mga pangangailangan natin, all we have to do is to obey Him, to follow Him. At sasabihin mo, Lord, here I am, send me. Isang bagay na binanggit o sinambit ni Isaiah. Ano yun? Isang bagay na napakabigat. And it is very rare. Kumbaga, napakadalang na ang isang tao ay magkukusa, Lord, ako na. Lalo na kapag alam natin kung gaano kahirap ang maglingkod sa Panginoon. Di ba ang sabi ng awitin? Anong sabi niya? Yung kanta natin na marami mang hadlang, sabi niya, sa aking pagsunod at kadalas ay napapagod. Imagine that song na inumpisahan niya na para bang mga bagay na talagang magiging way or reason para umatras ka sa paglilingkod eh.
Kasi una pa lang, sabi ng awitin, marami mang hadlang sa aking pagsunod at kadalas ay napapagod. Grabe yun. No? Na kapag marinig mo pa lamang na ang pagsunod sa Panginoon, in fact, kapag ang Diyos po ay nag-aanyaya na sumunod sa Kanya, lagi niyang sinasabi, ang mga ibon, merong pugad. Ako wala. Ang mga asong gubat ay merong lungga. Ako wala. So, titignan natin na para bang magkakaroon tayo na ngayon ng hesitation or magiging hesitant na rin naman tayo na sa pagsunod sa Panginoon because hindi tayo makakaranas ng comfort life. Sabi mo comfort life. Yun, no? Isang bagay siguro yun because majority of us people, gusto natin laging komportable yung buhay. Tama po ba yun? Andiyan ka ba? And kapag nakaranas tayo ng uncomfortness, para bang ayoko na. At doon tayo sumusuko. Uncomfortness, when we talk about uncomfortness, is yung mga bagay na talagang sabihin natin, mga trials in life, yung mga problems natin, yung mga doubts natin, yung mga needs natin, yung mga wants natin, everything na kung saan naririto sa ating kaisipan na pumipigil sa atin, and ito yung nagdudulot sa atin ng uncomfortness. Hindi tayo nagiging komportable sa ating day-to-day life. That's why ang nangyayari is nakakalimutan natin ngayon na ang ating Panginoon ay nariyan pala that God is willing to supply and to give everything that we need according to His riches. Take note of that. Ang Diyos po ay sagana na magbibigay ng kanyang mga kayamanan, ng mga pangangailangan natin ayon sa kanyang di maubos-ubos na kayamanan. Andiyan ka pa ba? Ibig sabihin, hindi mauubusan ng Panginoon. Merong para sa iyo doon. But the problem is this, meron kang para sa Diyos, merong Diyos na para sa iyo, pero hindi mo kasi nilalapitan ng Diyos at hindi mo ginagampanan ng panawagan ng Diyos sa iyo. Naku niyo po ba? Imagine church, hindi pa nga tayo ganun talaga totally sumusunod sa Panginoon and yet, yung favor ni Lord naranasan mo. And I don't know why. Bakit yun yung tinakil natin as series messages nung last year about favor of God? Siguro nais lang ng Panginoon na tayo po'y ma-remind, no? Yung sa mga araw o mga nakalipas na linggo, na buwan, na taon, na ang kabutihan ng Diyos sa atin, yung favor of God sa atin, na pinaranas niya sa atin. And yet, ano yung ibinalik natin sa Kanya? Because people love to receive, but they don't want to give. Andiyan ka pa ba? Amen. So, tingnan natin yung Isaiah. Gusto kong basahin ito sa English. Ang sabi niya, Isaiah 6:8, Then I heard the voice of the Lord saying, ito, ang Diyos pa yung nagsasabi, Whom shall I send? Hindi naman problema ang ating Panginoon. Alam din niya kung sino kanya susuguin. It doesn't mean hindi niya alam. Alam niya. Alam natin yan that God knows everything. Tama po ba? He is omniscient. Alam niya ang lahat ng bagay. Pero baka sabihin niyo, bakit nagtanong si Lord? It is because nice niya na marinig mula sa labi ni Isaiah. Ganun din. Nice ng Diyos na marinig niya mula sa labi natin yung desire natin and willingness natin to be used by God. Usually, ginagawa natin, we want to use God at ayaw natin na tayo magpagamit naman sa Panginoon. Gusto lang natin gamitin natin ang Diyos para sa ating buhay at ayaw natin pagamit ang buhay natin para sa Diyos. Nandiyan ka pa ba? Ang sabi ng Panginoon, no? Na sino yung aking isusugo? Ang sabi po ni Isaiah, praise God. Sabi ni Isaiah, nung tinanong siya ng Diyos, Whom shall I send and who will go for us? Sabi gano'n. And said, Here I am, send me. Those phrases, napakabigat po nun. Maaring kung ako naroon, sasabihin ko, hindi alam ni Isaiah yung sinasabi niya. O maaring alam din niya. Pero maaring, ang kaalaman niya is kalahati lang o kakaunti lang. Hindi niya alam yung kabuuan ng sinabi niya na, Lord, here I am, send me. Because again, ito isang bagay na napakabigat. Pag sinabi natin, Lord, here I am, send me, without knowing, without any idea kung ano ba yung tatahakin mo. Alam naman natin yan ng ating Panginoon. Nung sinabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, sumunod ka sa akin. Zero knowledge. Si Abraham, hindi niya alam kung saan siya patutungo. Basta ang sabi lang ng Diyos, Abraham, sumunod ka sa akin at dadaling kita o ituturo kita doon sa lupang pangako. Ganun din kay Moses.
Moses, ilabas mo ang mga Ehipto doon sa Egypt. O ilabas mo ang mga Israelites doon sa Ehipto. At hindi alam ni Moses what will happen next. So napakabigat po nun. Na para bang susunod tayo na hindi natin nakikita. Para mga bulag tayo na susunod tayo na hindi natin nakikita kung ano yung mga magaganap. At ang hirap po nun. What I'm trying to say to you today is that hindi talaga madali ang pagsunod sa ating Panginoon. And yet, merong isang lingkod ng Diyos na talaga namang nakaranas ng kabutihan ng Diyos, nakaranas ng kapatawaran, nakaranas ng pagliligtas, no? At ito yung sinabi niya, full of courage. Lord, here I am, send me. Kasi isa lang ang alam ni Isaiah that time. Kasama niya ang Diyos. Naku niyo po ba? Nandyan pa ba? Tingnan niyo po yung Matthew chapter 9, verse 37 to 38. Nung kinakausap ng ating Panginoon ang kanyang mga alagad, ang sabi niya, napakabigat po nito, no? Kasi kung tayo po talaga ay binago na ng Diyos, kung tayo talaga ay alagad ng Diyos, tagasunod ng Diyos, itong gagawin natin sa Matthew chapter 9, verse 37 to 38. Ang sabi niya, kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin. Ito yung nakikita ng Panginoon, napakaraming aanihin. Napakaraming mga kaluluwang naliligaw. Napakaraming mga tao na patungo sa impyerno. Sabing ganon. Ngunit kakaunti ang mag-aani. Mayroon eh. But the problem is, kakaunti. Kumbaga, yung ratio, how many millions of people are there in this world? At iilan lamang ang talagang Kristiyano na tunay na nagpapagamit sa Panginoon. Maraming Kristiyano, in fact. Maraming Kristiyano. But how many Christians are workers? Many members in the church, but how many workers are there in the church? Nakan niyo po ba? Are you there? Kasi kung titingnan lang natin, yung bilang lang natin, ang dami kaya. Lalo na sa panahon ngayon, nagkakaroon ng great revival na tinatawag. Ibig sabihin, marami na nakakakilala sa ating Panginoon. Even yung mga remote areas. And this is one of the great prophecy sa pagdating ng ating Panginoon. Kapag ang mensahe ng Panginoon o ang salita ng Diyos ay naipangaral na sa buong mundo, darating siya. Alam ko niyo po ba? Ang sabi, maraming aanihin. Ibig sabihin, hinog na. Sabihin mo, hinog na. Pwede na eh. But the problem, tayo. Wala tayong tinatawag na initiative to be used by God. Hindi tayo nagkukusa na, Lord, gamitin mo ako. In fact, ang daming aanihin. Sa family nyo lang, ang daming aanihin. Naani na ba yung anak mo? Yung asawa mo, naani na ba yan? Yung tita mo, yung lola mo, yung mga kamag-anak, kaklase mo, naani na ba yan? Yung mga tao na napakalapit sa'yo, na-harvest na ba sila? And they are ready to be harvested. But the thing is, we are not ready. Or, ready tayo siguro in due time. We're waiting for something. Meron pa tayong tinitingnan. Yung sign, ako ba talaga yung sinend mo, Lord? Ayan, si Isaiah, sa kabila ng kanyang kamusmusan, ng kanyang kabataan, not too young. Kumbaga, around siguro nasa 20s na rin itong si Isaiah that time when God called him. Pero makita natin, yung mga 20s na yan, usually, na dyan pa lang nag-start yung kanilang karir. Hanggang sa year of 35 to 40. Tama? Dyan pa lang nag-start yung kanilang karir. Yun yung peak. Yun yung peak. So mga 50s, retirement age na yan usually eh. Yun na yung nagsasettle down sila. At dun pa lang nila iisipin na pagkayari ko magtrabaho, magpapagamit na lang ako sa Lord, magpo-focus na lang ako sa Kanya. Hindi sila nagpagamit nung panahon na sila ay nasa kanilang kalakasan, na doon sa trabaho, nasa kumpanya, na napakaraming tao na kailangan mabahagi na ng salita ng Diyos. Because our business, when it comes to the Word of God, is where the place we are. Kung saan tayo naroon, yun ang workplace natin, yun ang assignment natin. Kaya ka nilagay sa school na yan ang naging kaklase mo, yan ang naging pamilya mo, yan ang naging kabarangay mo, yan ang naging kapitbahay mo, because the purpose is to do the will of God. At ang sasabihin lang natin, Lord, here I am, send me. Don't think na wala kang authority over them to share the word of God. Hindi yon. Hindi ganon. Kaya ka din ako sa lugar na yan.
Hindi aksidente yan, nariyan ka, diyan ka nila, ikay naging kapitbahay nila, nangupahan ka dyan. The purpose ay magamit ka ng Panginoon. Kasi ang aanin, nasa lahat ng dako. Andiyan ka pa ba? But the real Christian, the genuine Christian, the true Christian is not everywhere. I believe, ako, yun ang pininiwalaan ko. No? Kasi nga, kakaunti ang aanin, nagsabi ito sa ating binasa. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, tunay na napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Marami lang yung mangangawa, yung salita lang. Marami lang gano'n. Pastor, dapat ganito, dapat ganyan. Okay, plano ng plano, nasan ka ngayon nung gagawin na? Mangangawa at saka manggagawa, magkaiba po yon. It doesn't mean more talk, hindi siya more action. Let us not just believe, no? At humanga. Huwag na tayo basta maniwala at humanga. Doon sa mga taong maraming alam when it comes to words, no? May mga iba, tahimik lang yan, pero ang dami nilang ginagawa. Yung action Di ba sabi ng Bible that action speaks louder than words. Amen? Punta tayo sa verse 38. Ano sabi niya? Idalangin ninyo sa Panginoon ng anihin na magpadala ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Imagine that. Hindi ba nakakaya yun? Parang, ang dating nito ay parang walang Kristiyano. Hello? Tandaan natin, ang pagiging Kristiyano natin ay hindi lang basta nakamit natin for the purpose of salvation. Usually, akala natin, pagiging Kristiyano ko, para lang maligtas. Hindi yon. Bahagi ng kaligtasan natin, tandaan natin, ang kaligtasan natin ay nasa huli. Tama? Nasa huli ng ating buhay dito sa mundo. Do you believe on that? Doon pa lang natin, that is our reward because Jesus is our reward and Jesus is the salvation. Jesus save. Savior, ang ibig sabihin ng Jesus, tama po ba? So siya yung ating reward. Okay? So ngayon pa lang yung ating pagtanggap, natanggap natin yung kaligtasan, pero bahagi ng ating kaligtasan na naririto, take note church, listen to this. Tumanggap tayo bilang mga mananampalataya ni Kristo. Nakuha niyo po ba? Nakamit natin ngayon yung kaligtasan, bagaman, hindi pa, yung fulfillment pa talaga, wala pa talaga, yung tunay na kaganapan. And yet, we are now experiencing the fruit of our salvation. Yung bunga nito, nararanasan natin, nasa atin na. At ang kaligtasan na yan, yung bunga na kaligtasan na meron tayo, na nasa atin ngayon, ay siyang nag-uudyok sa atin para tayo sumunod sa Panginoon. Nakuha niyo po ba? Kaya, tingnan niyo po, yung kaligtasan na meron tayo ngayon, yung subalit yung tunay at ganap na kaligtasan ay naririto. Ibig sabihin talagang ligtas ka na kapag naroroon ka na. Naunawan niyo po ba ko? Naunawan niyo? Kasi gusto kong maklaro sa inyo to. We are saved. Okay? We are saved now. Pero yung fulfillment ng ating salvation, yung talagang kaganapan na masasabi mong, yes, this is it. Narito na ako. Nakuha niyo? Dito sa huli. But, kahit na nasa huli na, ngayon pa lang nararanasan na natin. Para bang yung simoy ng Pasko, yung ambience niya, nararanasan. Napi-feel mo na, naroroon na yung joy. Naroroon na. Naunawan niyo po ba? Okay, naroroon na. And then after that, yung joy na yon, the fruit of our salvation na nasa atin, kasi nasa atin yung Holy Spirit, ito ngayon yung mag-uudyok sa atin para magpagamit sa Panginoon. That's why no Christian can say na hindi ko man nararamdaman na tinatawag ako ni Lord. Kung sasabihin natin na siguro wala sa iyong Holy Spirit. Okay? Wala sa iyong Holy Spirit. Or, nasa iyong Holy Spirit, pero hindi mo siya pinapakinggan. Nakuha niyo po ba, church? Tandaan natin, iisa lang ang ating mission, yung tinatawag na Great Commission sa Matthew chapter 28. Tama? Verses 19 to 20. Is to go and preach the gospel to all nations. To all nations, to all languages, to all ethnic nations. Sa Greek word ethne, ibig sabihin ng ethne, ethnic. Iba't ibang lahi, mga katutubo man yan, kung ano man yan. Lahat yan. No, walang excuse. No, kanyo po ba? Kahit Muslim pa yan, what kind of religions they have? Bahagi sila ng ating Great Commission as a believer of Christ. Amen?
Amen. So may tatlong bagay tayo dito na pag-uusapan lang, no? At makikita natin na kung saan, bakit maraming mga Kristiyano, kapag sinabing sumunod ka sa akin, or kung magtatanong ating Panginoon, no? Sino kaya yung susugo ko? Siguro ang gagawin natin, Lord, si JP. Yung bang nagtaas ka pero iba yung tinuro mo? Tama ba yan? Lord, I volunteer. Sister Malu, imagine mo, binolunteer mo sa yung iba. Napaka-generous man. So, bakit kaya marami mga tao o Kristiyano na they receive blessings from God, they receive the favor of God, they receive healing from God, no? They receive miracles in their life. And yet, kapag sinabi na ng Panginoon, yung hiningi mo, binigay ko na sa iyo eh. Paano naman ako? Gusto ko sumunod ka sa akin, gusto ko gamitin kita. At ang sasabihin ng isang Kristiyano na pinagpala ng Diyos, 4 na letra lang. Pass. Hello? Sino dito yung gusto mag-pass? Yun yung 4 na word na ating pag-uusapan, o 4 na letter, yung pass. Last time, si Kuya, yung aid, di ba? So ngayon pag-usapan natin yung pass. Reasons why people, or why Christians pass. Kapag tumatawag ang Panginoon at nangangailangan ng Panginoon ng mga magagawa. Number 1 is this. Of course, yung priority natin is not to obey God. So, priority matters. P stands for priority. So, yung priority na yon, ang priority kasi natin is not to obey God. Nakuha? Hindi iyon yung priority natin. Aminin natin yan. This 2026, one of your prayer is not to obey God. Kumbaga, hindi siya bahagi, rather, ng prayer mo is yung to obey God. Wala siya sa iyong plano. Wala tayong plano na, Lord, this 2026, gusto ko maging fruitful ako spiritually. Lagi natin pinagpe-pray, number 1 maybe, is yung financial natin. Gusto ko yung financial ko, Lord, this coming 2026 maging maayos. Magkaroon ng tinatawag na financial breakthrough, pero walang spiritual breakthrough. Gusto mo yung business mo umunlad, mag-multiply, pero walang multiplication ng soul. Because that is not our priority. Isang bagay yon. No? Na kung saan dapat, kung pinangahawakan natin ang pangako ng Diyos, surely goodness and mercy of God will follow me. Yung kabutihan at ang pagpapala ng Panginoon, kahabagan ng Panginoon ay susunod lang sa iyo. Yung mga blessings na susunod sa iyo. Kailangan priority mo si Lord. Amen? Kaya nangyayari, hindi umahabol sa iyo yung blessing eh. Nakuha niyo po ba? Hindi siya umahabol. The blessing is just waiting for you. Kasi nga, hindi ka nagpapagamit. That He is not your priority. The source of everything. Si Jesus ang source ng lahat ng bagay dito sa mundo. Tama po ba? Sa kanyang kagalingan, sa kanyang kalakasan, sa kanyang buhay mo, sa kanyang hininga, sa kanyang araw, sa kanyang kaligtasan. Pero, nagmamalaki tayo. God, you are not my priority. Okay? Isang bagay yon na talagang makikita natin. He is not our priority. Tingnan natin Luke chapter 14, verses 16 to 20. Tingnan natin. Luke 14, 16 to 20. Ito po yung sinasabi niya. Subalit sinabi ni Jesus sa kanya, may isang naghanda ng isang malaking hapunan at marami siyang inanyayahan. Ito po yung wedding banquet. No? Punta tayo sa verse 17. Sa oras ng hapunan ay sinugo niya ang kanyang alipin upang sabihin sa mga inanyayahan, hali kayo sapagkat ang lahat ay handa na. Verse 18. Ngunit silang lahat ay para-parang nagsimulang magdahilan. Sinabi ng una sa kanya, bumili ako ng isang bukid. Sabi nga, bumili ako ng isang sakahan ng bukid. At kailangan kong umalis at tignan iyon. Imagine nyo ha. Kumbaga, kung titignan natin sa verse 17, balik lang tayo. Sabi niya, sa oras ng hapunan sinugo niya ang kanyang alipin upang sabihin sa mga inanyayahan, hali kayo sapagkat ang lahat ng handa ang lahat ay handa na. Para bang ito yung sinabi kay Isaiah, sinong isusugo ko? Sinong gagamitin ko? Okay? So ito 'yon. So verse 18 ang nagsabi niya, ngunit silang lahat ay pare-parehong nagsimulang magdahilan. Okay? Sinabi ng una sa kanya, bumili ako ng isang bukid
at kailangan kong umalis at tignan iyon, hinihiling ko sa iyo na ipagpaumanhin mo ako. Sorry. Sabi niya gano'n. So verse 19, ano sabi niya? Sinabi ng isa pa, bumili ako ng 5 magkatuwang na bakang lalaki at paroroon ako upang sila'y subukin. Hinihiling ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako. Same. Verse 20, ano sabi? Sabi ng iba, ako'y nagpakasal, kaya't hindi ako makakarating. Meaning to say, lahat ng mga tao na to na tinawag ng ating Panginoon, hindi nila priority si Lord. Tanong kita, priority mo ba si Lord sa buhay mo? Is God your priority in life? Totoo ba yun? Lord, ikaw muna. Siya ba talaga? Do we give time to Him? Na before anything else, bago ang lahat, ikaw muna, Panginoon. Kaya kong iwanan yung aking mga bakahan, kaya kong iwanan yung aking bukirin, kaya kong iwanan o ipagpaliban yung aking kasal, o sabihin na natin yung pinaka-honeymoon nyo, kahit sabihin mo kakakasal mo lang, this thing can wait. But Lord, I will not let you wait for me. Hindi ko hintayin ng Diyos na maghintay sa akin. Because He is my priority. Kaya mo bang iwanan ng lahat ng bagay para sa Diyos? Ang bigat po nun. Pag sinabi natin, Lord, here I am, send me, ang ibig sabihin nun, handa ka na iwanan ang lahat because you will be sent out. Isa-send out ka. Gagamitin ka ng Panginoon. If God is your priority, lahat ng mga bagay na yan, pangkabuhayan mo yan, even personal things, ang dami kasi mga dahilan ng tao eh. So yan, kaya nilang, hindi nila kayang iwanan yan, pero ang gusto ng Panginoon, iwanan natin ang lahat ng mga bagay sa mundo. Kasi hindi ka naman mawawalan. Natatakot lang siguro tayo na kapag hindi natin na priority yung ibang bagay, yung ating hanap buhay, hindi tayo makakakain. O hindi tayo magkakaroon ng mga bagay na pinapangarap natin sa buhay. Nagkakamali ka, church. Nagkakamali ka. Because the more you prioritize God in your life, lahat ng mga bagay na ninanais mo sa iyong buhay, magaganap. In fact, more than what you think, sabi pa ng Panginoon. Ephesians chapter 3:20. Ano yung sinasabi ng Ephesians 3:20? Buksan natin. Tingnan niyo po ito. Napakaganda ng sinabi ng Panginoon. Kung mangingibabaw lamang po sa atin yung mga salita niya, yung mga pangako ng Diyos, I believe, ipaprioritize mo siya sa iyong buhay. Ano yung sabi niya? Ngayon. Tingnan niyo po, ngayon. Parang walang ano lang, basta sabi niya, ngayon. Kasi ang tao, alam ng Diyos, hindi nakakapaghintay. Can you wait? Of course, sa mga blessings, gusto natin, ngayon na. Kaya ang sabi ng Panginoon, ngayon. Sa Kanya, na makagagawa. Ibig sabihin yung ngayon, today, for God, para sa Diyos, today. It is today. Nakuha niyo po ba, church? That's why, kapag ating dinedelay ang ating pagsunod sa Panginoon, you are delaying your blessings. Nakuha niyo po ba? Of course, yung total disobedience, wala talagang pagsunod, talagang walang blessing yon. Ngayon, yung dinedelay mo yung pagsunod mo, disobedience pa rin yon. Kasi ang Diyos, ang sinabi niya, kung ano yung oras, yun ang oras. Kung ano yung panahon, dapat yun ang panahon. Nakuha natin? Ang sabi niya, ngayon sa Kanya na makagagawa ng higit na, imagine that, higit na sagana. Kumbaga meron tayong sinatawag na kasaganaan. Di ba meron tayong parang, okay na ako dito, Lord. Basta kumakain lang kami 3 beses ang araw, basta wala nagkakasakit. Parang yun lang yung ating kasaganaan. Basta kung gusto ko lang bumili ng gas, ng LPG, simpleng buhay lang, something like that. Maliit lang na bahay. Pero Panginoon, nagsabi niya, yung higit na, grabe si Lord. And it is more than what we ask of Him. Ang hinihingi mo lang kotse, binigyan kanya bus. Di ba? Ganun si Lord. Sabi niya, ngayon sa Kanya na makagagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihan gumagawa sa atin.
nasa atin. Sabi mo, nasa akin. Nasa iyo eh. Kaya nga wala dapat dahilan para ikay maghirap. Para ikay magutom. Para mawalan ng budget. We have that power because that power is in us. But the problem, we do not want to obey. And that is not our priority. Kaya nga dali natin mag-pass kay Lord. Yung pass kasi ibig sabihin, pass Lord, because you are not my priority. Amen? Sa pangalawa, yung tinatawag na availability. Priority is not to obey God. Yung tinatawag na availability. Ibig sabihin, wala kasi tayong oras para kay Lord. Because in the first place, hindi natin siya priority. So kung hindi mo priority yan, bakit ko i-avail ang sarili ko dyan? Tama ba? Siyempre, hindi ko priority yan, hindi ko i-avail, hindi ako maglalaan ng oras dyan at panahon dyan at lakas dyan. So yung ability ko, yung availability ko, and the ability, hindi ko gagamitin dyan. Nakuha? Nandiyan ka pa ba? At ang availability natin kung meron man is based on condition. Availability based on condition. Ibig sabihin, i-avail ko lang ang sarili ko sa isang kondisyon. Pero si Isaiah, wala siya sinabing, Lord, susunod ako, naririto ko, pero wala siyang sinabing ganon. Walang sinabing ganon si Isaiah. So sabi niya, here I am, Lord, send me. Period. Yun lang. Wala siyang but or hindi siya kama or whatsoever. Basta tang sabi niya, here I am, Lord, send me. That's it. Okay? Without any but. Without any condition. Basta gamitin mo lang ako. Okay, gamitin mo lang ako. Tingnan natin, tayo po ay ang kakibat ng ating pagsunod sa Panginoon o pagpapagamit sa Panginoon is nakabase siya, kumbaga kung susunod lang tayo kapag let's say comfort time. Meron kang comfort time, yung enough time. Dito sa oras na ito, okay ako dito. Gawin natin yung Bible study, pastor, sa oras na wala akong trabaho. Hindi naman pwede yun eh. Kung ikaw free ka sa oras na yun, paano yung iba? Okay? Free ka man o hindi ka man, it's up to you. It's how you avail yourself. Hindi pwede kasi na tayo yung nag-a-adjust para sa iilan. Kasi meron tayong covenant sa Lord, meron tayong promise sa Lord, na ganito ang ating worship service, na ganito ang ating prayer meeting, you must avail yourself. Nakuha niyo po ba? Okay, so hindi tayo, yung availability natin rather, ay hindi nakabase doon sa comfort time na meron tayo, o kaya yung tinatawag natin ng spare time, kapag libre ako. Okay, hindi dapat ganon. Nakuha niyo po ba? Dapat hindi yung kung libre ka. Hindi yung kapag hindi ako busy. O kaya naman yung condition na kung saan kapag maayos na ang lahat, kapag nakapagtapos na ng pag-aaral ang anak ko, kapag, Lord, okay na kami financially, kapag malakas na ako, na para bang it is time for you to avail yourself to God. Na para bang, eto na Lord, kasi wala na akong pinag-aaral, tapos na kami magpaaral, susunod na ako sa iyo. Lord, retired na ako sa aking trabaho, susunod na ako sa iyo. Sabi ng Panginoon, Ecclesiastes chapter 12, habang malakas ka pa, habang may ngipin ka pa, habang nakakataas pa yung kamay mo, habang nakakalakad ka pa, habang nakakatalon ka pa, ang sabi sa Proverbs o sa Ecclesiastes chapter 12, habang naaninag mo pa yung liwanag, yung araw, yung kadiliman, habang hindi ka pa bulag, habang daw yung mga ngipin mo, buo pa, dapat maglingkod ka na sa Panginoon. Let us not wait for the right time to avail ourselves to God. Hindi yung Lord sa takdang panahon. Ang sabi ng Panginoon, the blessing is now. Tama? Kasi alam ng Panginoon, ngayong araw na to, sa oras nito, you need blessing. Amen? Kung if you want blessing, and you need blessing, today, itong oras na to, at this very moment, sumunod ka sa Panginoon. Sabi mo, Lord, here I am. Gamitin mo na ako, Lord. Baka ikaw pa ngayon manggigil eh. Ngayon na, Lord. Sige na. Nandyan na rin eh.
Tama? Nandiyan pa ba kayo? So, yun ang gusto ng Panginoon eh. Yung, sino ba yung isinusugo ko? Ako, Lord, available ako. Dapat ganon. Ready ka nga ba na i-avail ang sarili mo sa Diyos? Of course, sasabihin natin, Amen. Sabi ko sa inyo, hindi lang ang ating pagsunod, hindi lang pagdating sa nguso or sa salita lang. Ang pagsunod ay sa gawa. Because we cannot follow yung salita. Hindi ka makakasunod kapag salita lang. Makakasunod ka sa salita kapag merong paghakbang, may aksyon. Nandiyan ka ba? Okay. Tingnan natin Matthew chapter 8, verses 18 to 22. Halos kapareho lang ito ng sa Luke chapter 14. Pero binigyan ko po ng ibang pakahulugan dito ito. Sabi niya, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao sa palibot niya, sabi niya, ipinag-utos niyang tumawid sa kabilang pampang. Sabi niya, lumapit ang isang eskriba at nagsabi sa kanya, Guro, susunod ako sa iyo, saan ka man magtungo. Tingnan niyo po yung eskriba o yung scribe, yung mga teachers of the law, they know the word of God. Nakan niyo po ba? They know the word of God. And sa atin, maraming mga Kristiyano, they know the word of God. Pero tingnan natin, punta tayo ng 20. Sinabi ni Jesus sa kanya, may mga lungga ang mga asong gubat. Ito yung sinasabi natin kanina, at ang mga ibon sa ipapawid ay may mga pugad. Ngunit, ang anak ng tao ay walang mapaghihingahan ng kanyang ulo. Bakit? Kasi yung eskriba mayaman yan eh. Parang mga pare, saserdote, something like that. Ibig sabihin may mga palasyo sila, magaganda yung higaan nila. Kaya ang sabi ni Lord, pag sumunod ka sa akin, hindi ka makakaranas ng higaan na komportable, yung kama, walang aircon. Okay? Yun ang ibig sabihin. Kasi nga maya eskriba eh. Tagapagturo din yung eskriba na yun, tagapagturo ng salita ng Diyos. Punta tayo sa verse 21. Ano sabi rito? Isa pa sa mga alagad ay nagsabi sa kanya, Panginoon, hayaan mo muna akong makauwi at mailibing ko ang aking ama. Verse 22, sabi niya, tingnan niyo po. Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin at hayaan mong ang mga patay ang maglibing sa sarili nilang mga patay. Napakabigat ng mga panalita ng ating Panginoon. Gaano man ang ating i-reason sa Panginoon, gaano man kabigat, even our family. Lalo na ito, napakabigat eh. Ang sabi nga ng Panginoon, patay na yan ha. Sabi, hayaan mo na ilibing nila ang kanilang sariling mga patay. Ibig sabihin, I will not want to go deeper dito sa mga talata na to kasi mapapalayo tayo. No? Hayaan mo, sabi niya gano'n, yung tatay mo, kung ililibing mo yan, patay. Hayaan mo siya. Pero kung titingnan, paano ko ililibing ang tatay ko? Patay na nga siya. Paano niya ililibing ang sarili niya? These people has no life. Wala na silang kakayahan. Hayaan mo na yan. Ibig sabihin, yung mga bagay na wala nang kayang gawin over our life, yung mga bagay na wala nang kwenta, na hindi na natin makakasama at all, we must let us give up. I-give up na natin yung mga bagay na yan. Anyway, patay na yan wala na yan Makakapaghintay yan. Tama po ba? Hello? Alam niyo, itong mga nakalipas na araw, may mga namatay. At yung mga libing nila, after pa ng New Year. Yung iba naman, minamadali. Kailangan bago mag-New Year. Ilibing na natin. Para nang sa ganun, wala nang susunod na mamamatay pa. Sino ba makakapagpigil nun? Diba? So, itong mga dead thing, ibig sabihin, wala namang kabulukan itong mga bagay na ito na cannot react anymore. Hayaan mo sila. Kasi tayo po, even the things na hindi nakakatulong sa atin, inire-reason out natin kay Lord. Yun ang ibig sabihin. Nakayo ba? Napaka-minor lang Anong ibig sabihin? Lord, hindi ako pwede. Bakit? Wala akong susuot. Wala kang maisuot pagdating sa church. Pero pagdating sa mga galaan, ang dami mong damit. Ibinibigay mo pa yung best na outfit mo. Pinopost mo pa yung OOTD mo. Pero pagdating kay Lord, hindi mo maipost yung, this is my OOTD for the Lord, for the glory of God. Hindi natin maipost. Hindi natin maibigay yung pinaka-best natin sa Lord. Siyempre, sa time pa nga lang, di na natin maibigay Sasabihin ko sa inyo muli to, yung oras pa lang, di natin maibigay kay Lord. Because we think that God can wait. Okay lang kay Lord yan.
malate ako, okay lang. Kaya nga yung blessings mo, late din. Hindi nyo ba napapansin yung mga blessing mo, late? Bakit? Kasi late ka. Pero sa trabaho mo, ayaw mong malate. Bakit? Kasi mababawasan kami, pastor. Konti lang yung mababawas sa iyo sa trabaho mo. Pero kay Lord, napakalaki ng maibabawas sa iyo. Akala mo lang, kapag hindi ka nag-allocate ng time kay Lord or pinapalagpas lang natin yung mga opportunity na tayo makapaglingkod sa Panginoon, makapag-serve sa Kanya, pinapalagpas natin because priority natin, inavail natin yung ating sarili dito sa isang bagay na ito na akala mo, Lord, mamaya ka na, dito muna ako. Kikita ko rito, Lord. Yung kita mo rito, dahil hindi mo inavail ang sarili mo, yung kita mo rito, hindi mo makikita. Kung nakita mo man siya, gaganon lang. Hello? Gaganon lang siya. Sasabihin mo, nagtrabaho ako Bakit yung pinagtrabahoan ko is not enough to sustain my needs, my family? Bakit gano'n? Kaya ang ginagawa mo, trabaho. Nandudong ka na. May stronghold na. Slave ka na. Doon sa trabaho. Kasi, hinahabol mo yung kita mo. You want to sustain your life. Kaya nga, ang nangyayari pa, si Satan, ang sabi niya, yan, ganyan nga ang gawin mo, magpakasubsob ka sa pagpapakapagod, sige lang, unahin mo yan, i-avail mo ang sarili mo dyan, at wag ang Diyos. Meron kang time para sa gym, kahit pagod ka na mag-gym. Okay? Magbabasketball. Lahat, may time tayo sa iba. Pero kay Lord, pag pagod ka na, Lord, pagod na ako. Pero sa basketball, sa gym, or anything, kahit pagod ka na, go. Ganun tayo. It's up to us Imagine mo tayo, aminado din ako dito, pagod na tayo, pero parang ginagawa natin pampatulog yung cellphone Tama po ba? Gusto na ng mata mo Pero ikaw, ano ka pa rin? Talagang cellphone ka pa rin ng cellphone. Nagbibigay ka ng availability, ng time. In fact, sa isip nga natin, kailangan makauwi ako agad. Kukunin ko cellphone ko, doon ako. Magsusulok sa sulok. Ganun yung ginagawa. Nagmamadali tayo kahit galing tayo sa school. Nagmamadali tayo, lalo pag talagang yung data mo napakalakas, magmamadali kang uuwi. You will give so much time on these things. At wala kang availability para sa Lord. Amen ba yun, church? Kaya nga, ang dali nating mag-pass kay Lord. Amen? So, sa pangatlo tayo. Yung pangatlo, ito yung tinatawag na, yung S, di ba? P-A-S. Yung S ngayon, shortage issues. Ayan, shortage issues. Okay, yung mga kakulangan. Hindi ka makasunod kay Lord kasi Lord, kulang. Wala pa kaming kakainin. Kung titignan natin si Isaiah, that very moment, I believe that very moment, nung sinabi ni Isaiah na, Lord, here I am, send me, hindi niya dala-dala yung rep nila. Lord, here I am, send me, dala ko yung rep ko. Lord, here I am, send me, marami akong pera dito. Come on, Lord, sige, gamitin mo ako, susunod ako sa'yo. Walang ganon. I believe, wala. Because in the first place, kapag tayo po ay lalapit sa Panginoon, sa panahon ni Moses, ang sabi ng Panginoon, remove everything. Remove your sandals. Everything na kumukonekta sa mundo, tanggalin mo. Hubarin mo yan. I'm not saying na siya po yung hubad naman ng damit, kausotan. Hindi. Okay, hindi. Because God is holy, we must be holy before the eyes of God. Tama? And things in this world, kung ano man yan, tablet yan, kung ano man yan, gitara, kung ano man yan, hindi nagbibigay ng kabanalan sa Diyos. Kasi kapag lalapit tayo sa Diyos, ubarin mo lahat yan, ibig sabihin nun is transparency sa harap ng Panginoon. At meekness or humbleness, yung pagpapakumbaba. Nakukuha niyo po ba, church? At ito'y paggaling sa Panginoon. Ngayon, sa ating pagsunod sa Panginoon, ito yung mga shortages issue, napakasimple lang. Lalo na kung dito sa church, no? Here I am, Lord, gamitin mo ako sa church. Ito yung sasabihin nila, no talent. Lord, wala kasi akong talent. Paano ako susunod sa iyo? Sa panahon ni Isaiah, na nag-usap sila ng Diyos, hindi nag-required si Lord ng, kailangan may talent ka, kailangan pogi ka, kailangan mayaman ka,
Kailangan magaling ka magdala ng damit. Kailangan marunong ka mag-English. Kailangan college graduate ka. Kailangan nag-aaral ka ng Bible school. Walang ganun requirements. Nakanyo po ba? Hello? Kaya ito yung isang bagay na, Lord, pass ako. Kasi wala akong talent. Wala akong skills. Wala akong kakayanan. Mahina ako. Bobo ako. Sino ba ako? Wala akong alam. Ang dami nating alibay para kay Lord. Para lang hindi tayo makasunod. Again, uulitin ko sa inyo, kapag lakaran yan, ikaw pa ngayon magkukusa, libre mo naman ako. Para makasama ka lang. Mangungutang ka para makasama ka. Maghahanda ka, mangungutang ka para lang may handa kayo. Tama ba? Magpapaswipe ka para lang may maisot ka. Lahat gagawin mo. Hello? Para lang makasama ka sa isang okasyon. Pero bakit pagdating sa paglilingkod ni Lord, nahihiya ako eh. Bakit ganon? Pagdating kay Lord, we give so much alibi. Ang dami nating mga alibay pagdating sa Lord. Kasi yung trabaho mo, lahat. Yung mga kakulangan sa buhay. Bata pa ako. Diba? May mga ganun eh. Sa Bible, they give reasons like that. Lord, bata pa ako. Praise God, may mga ibang tinawag si Lord na sa kabila ng kanilang kabataan, ay hindi nila sinabing, Lord, bata pa ako. Si David, hindi niya sinabing, bata pa ako. Okay, si Timothy, hindi niya sinabing, si Timothy pala nagsabi siya, bata pa ako, pero ang sabi ni Paul, huwag mong hayaan na sa kabila ng iyong kabataan ay hamakin ka nila. Sa halip, ipakita mo sa pananalita, sa pag-ibig, ang sabing ganon. No? Huwag mong hayaan na dahil sa iyong kabataan, ay hamakin ka nila. Tandaan natin, merong istorya sa Biblia na naging hari sa Israel, 8 years old. Napakabata niya. And how many years he reigned as a king or as the king of Israel? Eh, hindi niya sinabing bata pa siya or what. Pero dahil yun yung kailangan. Kung walang tatayo, kung walang susunod sa Panginoon, ang sabi ng Panginoon, kahit yung bato, ang sabi niya sa Lucas, gagamitin ko. Nakakahiya yun. Imagine mo, bato, gagamitin. Di ba tayo na may buhay, dapat tayo magpagamit sa Diyos. Pagkatapos, kapag hindi ka nagpagamit sa Diyos, mayroong ibang ginamit ng Panginoon, itinayo ang Diyos, sasabihin mo, bakit siya? Dapat hindi siya. Hindi ba nag-aaral yan eh? Hindi man galing sa church natin yan eh. Bakit siya? Kabago-bago niya lang. Eh, ayaw mo eh. Ayaw mo eh. Hindi mo priority si Lord. You did not avail yourself to Him. At sinasabi natin, hindi ako pwede, Pastor. Hindi man ako nag-aaral ng Bible, hindi nga ako marunong magbasa eh. Hindi ko na mabasa yan, Pastor, ang liliit. Pero yung cellphone mo, basang-basa mo. Nakakaya yung mga Kristiyanong ganon. Ang dami nating reason, hindi kasi, Pastor, English eh. May Tagalog. Hindi, Pastor. Bicol ako, may Bisaya. Mayroon tayong Bisayang Bible. Hello? Anong re-reason out mo? Ano yung mga kakulangan mo? Again, ang Diyos po kasi ay hindi siya tumitingin sa ano yung kakulangan mo. In fact, ito pa nga yung gusto ng Panginoon eh. Yung kakulangan na meron ka upang nang sa ganon, magiging effective ka dahil ang Diyos ang naglagay, ang nagbigay, siya ang nagdagdag sa'yo. Na yung kakulangan mo ay hindi sapat, pero nagtagumpay ka. Bakit? Kasi it is God who fills you. Siya yung nagbigay sa iyo. It is God who gave you the talent, the skills. Nakuha niyo po ba? Eh, bakit ako ba? Nag-graduate ba ako ng college? Hindi. Makikita niyo ako ngayon. Sino ba ako? Majority of you, kilala niyo ako. Ano ba ako? Barbero. Barbero. Pero ang sinasabi ko sa inyo ngayon, hindi siya kwentong barbero. Ito'y kwento ng Biblia. Kwento ng salita ng Diyos. Amen? Palakpakan natin si Lord. Sige. Sa Diyos po yan. Tingnan niyo po. Sa Exodus chapter 4, verses 1 to 2, nagtanong si Moses, paano po kung hindi maniwala sa akin ng mga Israelitang, sabi ganoon, o makinig sa sasabihin ko? Ang sabi ni Moses, baka sabihin nila na hindi kayo nagpakita sa akin. Tingnan niyo yung mga alibay niya. Kasi si Moses, ayaw niya talaga sumunod sa Diyos. Because in the first place, utal siya. Hindi siya marunong sa public speaking. Okay? Ngayon sabi niya, sinabi sa kanya ng Panginoon,
Ano yung hawak mo? Sumagot si Moses, baston po. Napakatindi na sinasabi ng Panginoon dito eh. Sa pagsunod natin sa Kanya, hindi kailangan ng maraming mga bagay na kinakailangan. Imagine, remember si David, nung nilabanan niya si Goliath, si Golian. Asa si Golian? Si Deyong. Si Golian. Kanyan, tawag niya kay Goliath, Golian. So, titignan natin, paano nilabanan ni Goliath? Ni David si Goliath. In fact, ang gusto ng mga kapatid ni David, na kalabanin niya si Goliath, base sa kung paano sila lumaban bilang mga sundalo, yung mga kapatid mga kuya ni David. Pero sabi ni David, no, hindi ko kailangan yan. Kung ano yung meron ako, yun ang gagamitin ko para kalabanin ito. Same. Same kay Moses. Ano sabi ng Panginoon? Ano ba yung hawak mo? Tungkod po. Yan lang ang kailangan ko. Huwag kang maghahanap ng mga bagay na wala ka para lang sumunod ka sa Panginoon. Amen po ba? Are you there, church? Tanong ko sa ano ba yung meron kayo? Magpapagamit ako kay Lord, Pastor. Kaya lang, Lord, ako'y simpleng chismosa lang eh. Hindi ka pa batikan ha. Hindi pa talaga ikaw yung reyna ng mga chismos. Minor ka pa lang. Simple ka lang na magchismis. Sabi ni Lord, gagamitin ko yan. Ang chichismis mo ngayon salita ng Diyos. Kasi nung nagchichismis ka, ang daming naniniwala, ang daming napaniwala sa iyo eh. Siguro pag nagchismis ka ng Word of God, maraming maniniwala sa iyo. Naniniwala ka ba, chismosa? Are you there? Nandiyan ka pa ba? Napakasimple lang ni Lord, no? Tingnan niyo po, napakasimple lang niya. Kung ano yung hawak mo, yun lang. Sa panahon po, nung 1 Kings chapter 17, yung widow sa Sarephat, makikita natin, may nagkaroon din ng shortages doon eh. Nagkaroon kasi ng napakatindi na taggutom at tagtuyot sa panahon doon sa Sarephat. At dumating po doon si Elijah, na kung saan, gutom na gutom si Elijah, dumating din siya doon. At humingi siya ng pagkain dito sa widow na to. At ang widow na ito, dapat siyang sumunod sa panawagan ng Panginoon na siyang magpo-provide ng kakainin ni Elijah. But that time, it happens na yung panahon na yon ay wala na pagkain. At yung last meal, di ko alam kung sino nag-preach ito last time, nag-share si Joyata or what. Yung last meal, yun na lang yung paghahatian nila ng kanyang mga anak. At after that, mamamatay na sila. That is last meal. Pero, hindi na limitahan ng Diyos doon sa mga last natin. Yung last thing, yung mga kakaunti sa atin. Nakuha niyo po ba? Yung kakaunti mo, hindi dyan nalilimitahan ng Diyos. Nakuha niyo po ba? Kaya yung pagsunod natin sa Panginoon, kasi Lord, konti na lang eh. Tandaan natin, sometimes, doon nakikita yung how we surrender everything to God, how we obey Him, how we prioritize Him, how we avail ourselves to Him when it comes to those things na eto na lang Lord eh. Kakaunti na lang Lord. At tandaan natin yung lugar na yon na kung saan nasubok itong widow is sa Sarephat. At ang Sarephat po, ang ibig sabihin ng Sarephat, ito yung smelting place, a refinery place or a place of purification by fire. Ibig sabihin, dun mo pala mas makikita yung tunay na nagnanais na sumunod, na sa kabila ng kanilang trials in life, sa kabila ng mga shortcomings, sa kabila ng mga kawalan, ng mga shortages, ng mga kumbaga, as in hopeless and helpless and weaknesses, dun mo pala talagang mapapatunayan na itong tao na to ay sumusunod talaga sa akin sa kabila ng kanyang kalalagayan na mahirap. Kasi ang dali lang sumunod sa Diyos kapag okay yung buhay mo eh. You have everything, may sasakyan ako. Saan ba yan, Pastor? Sama ako, may sasakyan ako eh. Pero kung wala kang sasakyan, Pastor, di ako makasama kasi wala akong sasakyan. Wala akong pamasahe, wala akong ganito, wala akong ganyan. Dapat itong mga shortages, issues na to sa ating buhay ay hindi nagiging dahilan para tayo magpagamit sa Panginoon. In fact, let us use these shortages in our life to obey God. Sabi mo, Lord, here I am, send me. Nangyari sa akin yan eh. Lord, sino ba ako? Barbero lang ako, Lord eh. Sino niniwala sa akin? Iniinsulto pa tayo noon, ng mga panahon na yon. Pastor, yan ba yung pastor nyo? Bakit hindi nakabarong? Meron kasi tayong naging member noon, rather nag-attend. Hinahanap nila yung pastor. Nung makita nila, yan ba yung pastor nyo? Bakit hindi nakabarong?
Dapat pala, barong. Kaya kung panalo ka sa barong, pampatay lang. Okay? So sabi niya, ba't di nakabarong? And then, punta na naman kami sa isang binyagan. May dinedicate ako, mga foreigner, dun sa fields, sa America Hotel. Exclusive. Tapos sabi ng mga babae doon, katagal naman ng pare. Unang-una kami dumating doon eh. Pero hinahanap nila yung pare, sapagkat ang tao ay nakatingin sa panlabas na anyo ng tao. Siyempre, hindi pa naman ako marunong mag-quote nun. Imagine nyo, isa nga lang yung quote na pibalik-balik ko yata. Small or medium lang yan, no? Parang binigyan ko ng idea. Sorry. So, makikita natin na do sa small things that God can multiply it. Kaya wala kang aalalahanin eh. Kaya hindi ka dapat nag-aalibay kay Lord, nakakaunti, kulang, ganito. Wag. Kasi yung kakaunti mo na yan, yung kulang mo na yan, yung kawalan na yan, God can multiply. Sabi mo, God can multiply. And God will multiply. Ganun si Lord eh. Kapag humayo ka, sabi nga ng Panginoon, ng ating Panginoong Jesus, huwag kayong magdadala ng mga kung ano-ano ha. Sabi niya, hayaan mo na ako magpapakain sa inyo. Ganun ang ating Panginoon. Si Elijah, napunta sa isang kuweba. Anong ginamit niya para siya kumain, masustain na kanya pangangailangan? Raven. At alam niyo ba ang raven? Anong ugali niya? Swapang. Kahit yung swapang, ang sabi ni Lord, kahit yung hindi mapagbigay, gagamitin ko just to supply your needs. Yun yung nangyari sa amin. And until now, habang kami sumusunod sa Panginoon, nandoon yung supplication niya. Actually, hindi mo nga maiisip na, gagamitin ng Lord tong taon na to. Nangangailangan yan eh. Tapos, gagamitin niya to bless us. Ako naman, sometimes, alam niya naman ako, nahihiya ako. Bibigyan niya ako eh. So, imbis na ako ang magbigay. Because, again, ito yung dati ko kasi, nung nagtatrabaho pa ako, may business ako. Yun yung ginagawa ko sa dati eh, praise God. Pero ngayon, dahil wala na akong kakayan to give, but only the power of receiving. Yun yung bigay sa akin ni Lord. Dati ka na kasi nag-give, syempre wala ka ng trabaho, receive ka na lang. Sabi ni Lord, para kasi Elijah, ako na lang magpapakain sa'yo. Amen ba yun? Ganun napakabuti ng ating Panginoon. Amen? So, punta na tayo sa pangapat, last. Kasi meron tayong anointing of oil. Last. Yung last, letter P, A, and then S, and then S. Okay? Yung susunod na S is, ito, kung bakit tayo hindi talaga nakakasunod sa Diyos. Isa pang reason natin is yung tinatawag na sincerity or yung seriousness when it comes to our faith. Kumbaga, yung seriousness natin in our faith has lost o has been lost. Nawala na yung ating pagiging seryoso. You go to church, pero hindi na seryoso yung pagpunta mo talaga sa church. Isang bagay yun. Kasi maaaring nandirito ka na lang because you're just enjoying the company. Kasi kilala ka na, komportable ka na dyan. Di ba? Ang hirap kasi pumunta ka uli sa isang church, wala kang kakilala. Mangangapa ka, hindi ka welcome. Yung napipil mo, you're not belong to them. Pero dito kasi kakaiba. Kapag naroon ka na sa isang church, siyempre naranasan mo yung sense of belongingness na parang part ako dito, okay sila rito, they welcome me, and everything, etc. I am enjoying the company and everything. Something like that. So, sometimes or somehow, nawawala na yung seriousness mo yung sincerity mo sa Diyos, o yung sa pananampalataya mo. Naging complacent ka na, yung okay lang. Yan, cool. Something like that. And hindi ka na nagwo-worry. Hindi ka na nagtatry to grow and to go deeper of your faith. Na parang okay na ako dito, pastor. Nag-a-attend ako, uuwi ako, nag-a-attend ako, uuwi ako. Ganun lang. Hindi na kasi tayo serious. Kasi tayo mismo alam natin na anong i-share ko sa kanila. Ako nga, hindi ako seryoso sa faith ko. Para bang okay na ako sa ganito. And maraming mga Christians nowadays, sana man lang, na hindi natin tularan. Kasi maraming mga Kristiyanong yun, they are not praying for this year for them to grow in faith. Same God. Sabi nga doon sa narinig natin, this year we have a same God, but not the same faith. Hindi na same yung pananampalataya natin before. Siguro na medyo napagod tayo, no? Naka-experience tayo kung ano ng mga bagay. So this year muna, maglalaylo muna ako.
church, sana wag darating sa yan. Because habang dumarating ang maraming bagong taon, ang bawat araw dumating, papalapit naman ang papalapit ang pagdating ng Panginoon. These are the days na hindi ka na dapat nagpapatumpik-tumpik pa sa pagsunod sa Panginoon. Because, tanda natin, magiging pahirap ng pahirap ang buhay habang lumalapit ang pagdating ng Panginoon, habang narito tayo at dumaragdag ang araw, gumagano yan. Naku niyo po ba? Palapit na palapit. Until such time na mararating natin yung hangganan ng ating kaligtasan, no? And that is the rapture together with Jesus. Naku niyo po ba? Parating na parating yan. At tayo naman, we have full of plans. Gusto ko sa 2026 will be a fruitful year, a year of ganito breakthrough, a year of harvest, a year of blah, blah, blah. Dapat, ito pa yung year natin of be more intimate with God. Be more intentional with God. Naku niyo po ba? Dapat ganun na. Ganun yung gagawin natin this year, 2026. Kasi hayaan natin si Lord. Siya magpo-provide ng lahat. Do you believe on that? If you believe in the power of God, if you believe that God can supply all your needs according to His riches, if we believe the Word of God, you will continue. Magiging seryoso ka sa paglilingkod sa Panginoon, sa iyong pananampalataya. Hayaan natin ang pananampalataya natin, ma-reach niya yung hangganan na kung saan yung fulfillment natin bilang mga Kristiyano. Let us grow in faith. Hindi lang grow in financial, but grow in faith. Nariyan ka na eh. Hindi ba? Nariyan ka na. Tinanggap mo na si Jesus. Nakaranas ka ng kanyang kabutihan. And you are praising God kasi napakabuti ng Diyos sa'yo. Ganyan pa lang yan. Hindi ka pa masyado naglilingkod sa Kanya. Pero you're so grateful and thankful. What more kapag nagpagamit ka pa sa Kanya? Imagine mo na lang yon. Kapag naging seryoso ka sa faith mo, sa paglilingkod mo, kapag naging seryoso ka. Diba? Yung talagang dinedicate mo, dinelight mo yung sarili mo sa Diyos, yung commitment mo, binuhos mo na talaga, binigay mo na talaga sa Lord. Lord, sa'yo na ako, gamitin mo nga. Lord, gamitin mo nga ako this year. At sa mga susunod pang taon, you know what? Kaya maraming mga Kristiyano, hindi nila nauunawaan na kanilang faith, ang kanilang pagiging Kristiyano, bakit sila nagkakaroon ng kalungkutan, ng katamaran? It is because hindi sila nagiging active sa kanilang pananampalataya. Philemon chapter 1 verse 6. Tingnan natin. This is the reason why bakit mga Kristiyano tinatamad sila sa kanilang pagiging Kristiyano. And they feel or they felt nothing, kumbaga, walang nangyayaring maganda or hindi nila na-enjoy yung kanilang pananampalataya, yung kanilang pagiging Kristiyano. Sabi niya, Philemon 1:6, ano sabi niya? Tingnan niyo po. I pray that you may be active in sharing your faith. Ito yung panalangin po ni Pablo kay Philemon, na sabi niya, dinadalain ko na ang pamamahagi ng iyong pananampalataya, sharing of your faith. Pero sa NIV, active. Maging aktibo ka daw. Okay? Active in sharing your faith ay maging mabisa, makapangyarihan. Kapag nalaman mo ang bawat mabuting bagay na maaari nating gawin para kay Jesus. Nakuha niyo po ba? Kasi sabi nga rito, ito kasi iba yung salin niya. Sabi rito, kapag nalaman mo ang bawat mabuting bagay na maaari, yung mga good things daw na maaari mong maranasan kay Kristo, doon mo malalaman pa lang kapag naging aktibo ka. Kaya kapag naging active ka sa ministry, sa paglilingkod sa Diyos, sa pagpapagamit sa Diyos, doon mo na-enjoy, yes Lord, wow, grabe. Nagpagamit lang ako sa iyo, Lord. Wala akong trabaho. Pinagtapos mo ang pag-aaral mga anak ko. Sinupply mo yung pangangailangan namin. Hindi kami nagkulangan. Na-enjoy mo ngayon. Now I know. Now I know. This is the secret and now it is not a secret. Because the secret of abundant life is to serve God, to obey God. Tingnan niyo yung maraming pera. They are not experiencing abundant life. Yes, meron silang pera, but it is not abundant. Ibig sabihin, may pera sila ang dami, pero walang satisfaction. Hindi sila, yung abundant, again, sabi niya, bundat. Yung halos hindi ka na makahinga sa kabusugan, sa satisfaction, sa fulfillment. Sila, marami ng pera, pero they want more, they need more, they asking for more. Bakit? Hindi sila nakakaranas ng abundant life. Nakanya po ba? Bakit?
Kasi hindi sila nagpapagamit sa Diyos. Kaya ang gusto nila, parang linta, sabi sa Bible. Akin lahat yan, sip-sip lang ng sip-sip. Akala nila, kapag nakakuha na nila ng lahat ng bagay, okay na sila. Church, alam ko hindi ka okay. Bakit? Alam mo sa sarili mo, hindi ka nagpapagamit sa Panginoon. You're just attending church. You're just listening the Word of God, but you're not obeying God. Wala tayong initiative na, Lord, gamitin mo ako. What's the sense na naririnig mo yung mga messages? What's the sense of that? Lagi kang present ng Sunday. But what do you do sa mga mensahe na naririnig mo? Today, ang sabi ng Panginoon, I want to consecrate you. I want to set you apart. I want to heal yung sabi ng Panginoon. Kaya today, ang gagawin natin, yung anointing of oil. Amen? Kasi makita natin dito, nilagyan ng apoy, no? Yung parang uling, yung charcoal, yung labi. Inapoyan yung labi ni Isaiah. Big sabihin, nagkaroon ng anointing. Amen? Do you want that? Kailangan yung anointing eh. Kasi kapag nagde-delegate ng mga kings, no, ng mga bahay, nag-a-appoint, inaano nila ng oil eh. So today, siguro ganun yung gagawin natin, ano? Kailangan magkaroon ng seselyohan na ng banal na spirito sa pamagitan ng oil na ating gagamitin sa araw nito. Amen? Symbolic lang naman yung gagamitin natin, pero it is very significant. Amen? So tayo pong lahat ay tumayo. Gusto ko pong hingin yung ating oil sa oras na ito, na tayo po ay mag-anointing of oil. Amen. So, amen. So, tayo po ay sa oras nito, one of kumbaga, yung pinakahinihintay natin sa buong taon. I'm not waiting for Christmas, for New Year. Ang hinihintay ko talaga, every time, sa buong taon, hindi yung birthday ko, hindi yung kung ano-ano pa man, kundi yung anointing of oil. Kasi ito yung kung saan, symbolically, na tayo po i-anoint ng oil.